Magandang umaga po sa atin lahat. Ito na naman po tayo si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Bago muna ng lahat, gusto ko munang humingi ng paumanhin kasi nung isang araw, no Lunes, hindi tayo nakapag-live kasi meron pala akong biglang lakad noon. Nalimutan ko, nag-senior citizen na tayo, biglang oops, sabi ko, siya sige. Nalaman ko, may biyahe pala ako nung Lunes, nung Sabado. So sabi ko, hinihintay ko na lang na, akala ko makapag-live ako ng maagang maaga, hindi pwede gahol sa oras. Pasensya na po. Pero ngayon, mayroon tayong pag-uusapan. Balik na naman tayo sa confidential fund. Pero ito, specific sa DepEd. Kasi ang nag-trigger nito, hayaan nyo ito, i-share ko I-share ko ang aking, ang isa sa mga screen ko para makita nyo ang gusto kong pag-usapan natin muna. Ito kasi, sinabi ito ni Bato de la Rosa recently kasi 'di ba tinanggalan ng House of Representatives ng confidential fund ang Department of Education. Ngayon, syempre, kailangan dumaan din isa sa Senado at sabi ni Senator Bato de la Rosa ay ipagtatanggol niya na maibalik ang 150 million ng DepEd. Pero yung Vice President hindi na yata yung binabanggit. Ang sabi niya, kung hindi tayo makakakuha ng suporta at ang prevailing sentiment talaga ng karamihan ng kasamahan ko ay ayaw, huwag ibalik, then I will not do that in the plenary. I'm not dying for that. Ang akin lang, nasasayangan lang ako sa tiyan sa bawat klasong may teacher. So sino dapat nang gamitin mo para ma-counter yung recruitment efforts ng CPP, NP, NDF? Yung tao mismo ng DepEd, yung mga teachers. Yan ang sabi ni Senator Bato. Na-quote siya dito at sinabi niyo ito noong October 16, 2016. O, hindi ba? Diba? Parang sabi ko, kailangan nating pag-usapan to kasi ang sinasabi ni Senator Bato, ang DepEd, yung mga teachers, sila po daw ang gagamitin natin para ma-curtail ang recruitment. So gusto niyang ibalik ang confidential fund. Talagang he vowed to fight for DepEd's confidential fund. May nalulungkot ako dito kasi kung titingnan natin, senador si Senator Bato, alam niya kung saan ginagamit ang confidential funds. Tingnan natin, ano ba yung confidential? Kasi maraming taong hindi rin nakakaintindi nito. Akala nila yung confidential fund pwede lang gastusin kung anong gustong gastos. Ano ba talaga ang layunin ng confidential fund? So, i-share uli natin itong infographics na to, Diniscuss ko na to last time Ano ba yung confidential intel funds? Unang-una, ang pinakaiba po ng confidential sa intelligence funds, kasi yung intelligence fund, pumuto lang po ito doon sa mga uniformed and military personnel at mga intelligence practitioners na merong direktang kaugnayan sa national security ang trabaho. Yung confidential expenses of funds, ito ay related to surveillance operations in civilian government agencies to support the mandate or operations of the agency. Naandun na ako na may mga recruitment na nangyayari sa eskwelahan. Pero hindi pwedeng basta-basta gastusin ang confidential funds sa kung anuman sapagkat hindi ginagamit lang sa surveillance operations. Ano yung surveillance? Paniniktik, pag-espiya, pagsusuplong. Yun po ang surveillance. Babantayan mo, titingnan mo sino yung mga teachers na nagre-recruit, sino yung mga estudyante na mga re-recruitin, hindi ba? So yun ang titingnan mo. At ang iniisip ko dito, ano bang gustong gawin ni Senator Bato? Ang mga teachers magiging espiya. Kasi surveillance Surveillance. Surveillance ito. Hindi ito basta-basta lang gagastos nila kung saan-saan. In fact, pinakita ko na rin sa inyo itong infographic na ito, share na uli natin, na kung saan nakalista yung mga pagbabawal, yung pinabawal na gamitin ang confidential funds. Unang-una, hindi mo siya pwedeng gamitin na pagbayad ng mga sweldo o pagbayad ng compensation sa mga officials and employees. Hindi mo pwedeng dagdagan ng sweldo o honorarium ng teacher dahil gumagawa siya ng paniniktik. Hindi ka pwedeng magdagdag ng empleyado sa DepEd para lang ang trabaho ay maniktik na gamit ang confidential funds.
Hindi rin siya pwedeng gamitin sa representation, consultancy fees. Hindi yung gagamitin. Ay, may representation allowance. Ito yung gastos sa pagkikipag-meeting, gastos sa mga pag-a-attend ng mga pulong. Kunyari, makikipag-meeting ka sa isang informant, hindi pwedeng gamitin yun. Hindi rin pwedeng gamitin yung entertainment expense. Ito yung kung saan gagamitin mo para pakainin yung nagsuplong sa iyo na itong teacher na ito ay pambayad dito sa pabuya. Pero hindi pwede sa ganito na representation, consultancy fees, or entertainment expenses. Hindi nga siya pwedeng gamitin sa pag-construct o pag-acquire ng building. So maraming bawal ang intelligence funds. So ang tanong ko ngayon kay Senator Bato, Senator, pag sa DepEd mo siya ilalagay, unang-una, anong gagawin paniniktik? Sino maniniktik? Teacher? So gagawin natin ngayon ang teacher, dadagdagan natin ng trabaho. Gusto nga bawasan ni Sara Duterte ang trabaho ng teacher sa administrative, hindi ba? Ironic yun. Di ba administrative functions ng teachers ang gusto nang bawasan kasi nagreklamo ng mga guro na madami silang trabaho. Nababawasan na tuloy ang trabaho nila sa pagtuturo kasi sila itong pamati ng mga meeting, nagpe-perform sa mga kung ano-ano, mga forms sila gumagawa, lahat-lahat, mga admin work, samantalang ang trabaho dapat nila nagtuturo. Tapos dadagdagan natin ngayon isang dagdag na trabaho na maniniktik at trabaho ba naman nila yun na magsuplong? Ngayon, pagpalagay ng pwede yun, anong gagastosan ng milyon-milyon dyan? May sweldo na sila. Di mo naman pwedeng dagdag ng honorarium dahil yung honorarium bawal na paggamitan ng intelligence funds. Yan pong hindi naintindihan ng marami, maging kayo man, siguro hindi naintindihan. Nakala yung intelligence funds, pwedeng gamitin lang anytime. Basta ba, konektado sa anti-insurgency campaign. Hindi po, yan po ay pang surveillance lang. Paniniktik lang po yan. Hindi yan pwedeng gamitin na pamasahe. Hindi yan pwedeng gamitin na representation allowance. Hindi yan pwedeng gamitin na honorarium. Hindi yan pwedeng gamitin na pandagdag sweldo sa teacher. Hindi yan pwedeng gamitin na pag-hire ng mga espiya sa DepEd. Hindi po yan pwede. Akala kasi, ngayon kung ganun, ay saan gagamitin yung 150 million? Hindi ba? Gagamitin po yan sa pabuya. Gagamitin po yan sa mga operasyon na kung saan kayo naniniktik. Pero ang napaka-stricto po ng pinaglalaanan yan. Paglabag po sa intensyon ng pondo. Kasi naiisip ko, siguro iniisip to mga to, kahit naman may bawal, hindi naman na-audit O sige, 150 million. Sa manasilita, sa papel lang naman yung pagbabawal. Pag miningkan 150 million, bahala kung ano saan mo gastusin yan. Kasi hindi naman na-auditin. O auditin man, pero hindi i-disclose ang resulta. Di ba? So siguro lulusutan. So intention talaga sa 150 million, kung talagang tapatan na tayo, ay magiging parang paggatasan na lang yan kasi hindi nga naurira. Kaya magtataka ka sa 500 million naman ang hiningi ng Vice President sapagat bagay, hindi naman yun ang gustong ibalik ni Senator Bato. Nasaan gagastusin yun? Ano mang operations na in-surveillance? Bakit hindi na lang idagdag yan sa bondo ng mga teachers para sa mapataas ang antas ng curriculum, kunyari? Kung talagang gusto niyo magkaroon ng anti-insurgency campaign, edi gastusan niyo yung curriculum, pero huwag yung ilagay sa intelligence funds. Palabasin yung operating expense. Hindi ba? Kaya, yun ang daming hindi nakakaintindi. Doon ako na-frustrate. Sana naman sa paulit-ulit kong dito sa usapang politika, naintindihan na po ninyo ng intelligence fund, hindi po yan basta-basta. Ang confidential funds, hindi yun yung basta-basta ginagastos. Meron po yung pinaglalaanan. At yan ay para sa surveillance. Sa Tagalog, paniniktik, pang-ESPIA. At kapag ginamit mo sa DepEd yan, ang tanong ko lang, anong gagawin ng teacher para mag-surveillance na pwedeng gamitin? Isusukbong niya ang kapwa-teacher niya? I-report niya sa klase? Sasabihin niya sa pulis, itong kapwa ko teacher na ito ay nag-recruit sa NPA. O sige, gagawin pa niya. Ito-turn niyo pa sila bilang mga espiya. Para mga makapili yung mga dati panahon ng gera, lalagyan ng bayong, nakasuot ng bayong para hindi makilala. They're going to rat on each other. Or babantay nila ang mga estudyante nila. Fine. O sige, di ganun ang gagawin natin. Kahit in principle, parang hindi naman nila trabaho yan.
Pero saan gagastusin yung pera na 150 million pang sweldo sa kanila? Hindi naman may sweldo na yung mga dadagdagan ba sila ng pabuya sa kanila? Ano ba pabuya? Bibigyan sila ng pera? Dahil isinuplong nila ang kapwa teacher nila? Ganun bang mangyayari? Di ba? Parang hindi ko maintindihan kung saan gagamitin. Kasi ang espiritu ng ano ng pagsasabi ni Senator Bato, ganun ang intensyon, gawing mga espiya at taga-tiktik at taga-suplong ang mga teachers. They want teachers to rat up on each other. They want the teachers to tell on each other. Ay dahil may pabuya, ay di ang mangyayari niya pagkakapirahan niya. Di ba? Kasi yung pabuya pwedeng gamitan yun ng intelligence fund. Pero ba't milyon-milyon naman? Ibig sabihin niya, bibigyan mo ng special gift ang mga teachers na isusuplong ang kanilang mga estudyante. Ako bilang guro, nakaskandalo ako doon kasi ang trabaho ko hindi gano'n. Di ba? Ano tayo? Nasa rehime ng komunismo. Ayaw natin ng komunismo. Di ba? Ayaw natin ng komunista, pero ang ganyang klase ng trabaho, nasa rehimeng totalitarian yan, nasa rehimeng komunista yan. Yung susuplong mo ang iyong mga kapwa manggagawa na sila ay kaaway ng Estado. Saan ba yun nangyayari? Hindi ba sa mga medyong rehime na ayaw ninyo? Ang mga komunistang bansa, ang gumagawa niya, mga totalitarian na bansa, ang gumagawa niyan. Yung pinagbibintang nyo, yan din yung gawain dyan, ang gusto nyo maging gawain ng mga teacher na magsuplong ng kapwa teacher, magsuplong man-man na mga estudyante, magkaroon ng paniniktik sa kapwa guro, sa kapwa sa mga mag-aaral. Di ba? Yun ang gusto nating mauwi tayo. Nakalulungkot. So sana po nalinawan na po tayo. Ano? Hindi po basta-basta pwedeng gamitin ng pera ng confidential funds. At sana si Senator Bato, malinaw din sa kanya ito. Kasi hindi po tama. O siya, sige na. Sana po nakapagturok sa yung kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagpabago ng mga panahon sa buhay. Lalo na sa usapang political. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach, mind, touch, act, and transform life. Salamat nga po sa Department of Education sa background image credit. Diba? Hindi ko pala nalagay. DepEd po yan. Picture po yun ng DepEd. Okay? So, sige po. Dahil sabi siya na Lasal, teach, mind, touch, act, and transform life. So, sana silbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve. Sige po. Kita kayo na lang na ulit tayo sa Biyernes. Ito po si Professor Tonton Contreras. Lagi na siya sabi mag-iingat po tayo. Kalusugan na ingatan. At lagi po dapat tayong masaya. Okay? Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Bye for now. See you Friday.